At syempre, napakaswerte ho natin ngayong araw na to dahil kaagapay po natin ay naririto na, no? Alam nyo ho, minsan lang ho natin ito maistorbo sa dami ng kanyang gawain, pero alam nyo ho, credit na credit ho talaga. Ang lahat ng ginagawa niya kasi super dami. Yan. At hi, yung ating kapatid na si Sir Allen Santiago ng USA. Alam mo Sir Allen, natutuwa lang ako kasi lagi akong nakakatanggap ng magandang balita para sa ating mga kapatid, no? Let's welcome ang ating pinagpipidagan, walang iba kundi ang ating Police Major. Ayan, si Police Major Alberto Flores Saigo Jr., ang ating sabi nga nila, kayo po ang chief ng human rights. Yan, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po yung ating mga taga-subaybay, ang ating mga taga-pakinig ng isang mahinahon at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, may microphone ba si sir? Okay ba? Ayun. Lapit po kayo sa mic, sir. Ayan. Okay. Hindi po, kayo po ang lumapit para po hindi kayo mahirapan. Okay. Yan. Okay. Okay. Alam mo, Chip, no? Ang dami talagang, sabi ng iba dyan, ano ba naman, lagi na lang kami nababiolate yung kanilang human rights daw. Pero meron mo mga tanong na nakalatag ako rito para ho sa inyo na sana po ay ito ho, pinapakiusap ko sa lahat ng mga listeners, i-take down notes po ninyo yung mga importante para sa inyo para hindi nyo na makalimutan o kaya naman pwede ho kayong mag-subscribe dito lamang sa ating programa sa Yes Yes Show Topacio sa ngalan po ng DWIZ Aliw Channel 23 para po balik-balikan po ninyo. Ayan, di ba? Balik-balikan po ninyo. I-like and share nyo po ito dahil ito po ay napakalaking tulong na magagawa ho natin. Ito po ay sabi nga po, ito meron kasi akong hinanda sa inyo attorney tuloy. Chief, no? Narito ang mga pangunahing prinsipyo po ng karapatang pantao batay po sa Saligang Batas ng Pilipinas 1987 Constitution. Ayan, lalo na ho sa Article 3 Bill of Rights. Meron nung mga tanong dito, gusto ko lang pong malaman sa inyo. Ito kanina, nasabi ko po, ano ba ang pagkakapantay-pantay ng lahat sa harap ng batas? Opo. Yan. Una po sa lahat, meron po tayong Bill of Rights. Ito po ay nakapaloob sa ating saligang batas, yung ating 1987 Constitution. So ang sinasaad po doon sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of law. So ibig sabihin po, walang sino man tao ang maaaring pagkaita ng buhay, ng kanyang kalayaan at ng kanyang ari-arian nang walang masusi o pantay-pantay na pagkilala sang-ayon sa ating batas. So kailangan po mayroon tayong due process of law. Ano po yung due process of law? The law that hears before it condemns and renders judgment after trial. So kailangan mo nang magkaroon ng pagdinig ang nag-aakusa at yung kanyang inaakusahan. Yung kanilang pagdinig na yon ay gagawin po sa ating mga hukuman o sa ating korte. Bibigyan ng pagkakataon yung taong nag-aakusa ng mga ipahayag niya kung ano yung kanyang reklamo o kung ano yung kanyang complaint laban doon sa tao. At pwede rin siya magpresenta ng kanyang ebidensya. Yung kabilang party naman po, yung inaakusahan, meron din siyang karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Maaari siyang kumuha ng sarili niyang abogado para mag-represent sa kanya. Kung wala naman siyang kakayahang bumayad ng abogado, ang gobyerno po ay handang magbigay sa kanya ng libreng abogado. Ito po yung Public Attorney's Office o yung PAO. Okay. So ang gagawin naman po ng husgado, i-interpret niya ang batas at kapag nakita niya na talagang may ginawang paglabag sa batas, yung taong inaakusahan, bibigyan niya po ito ng hatol o ng judgment. Maaari siyang makulong at maaari siyang malayo sa kanyang pamilya para siya po ay ma-reform, para siya ay mabago yung kanyang maling pananaw sa buhay. At pagkatapos siyang mag-serve doon sa loob ng kulungan, doon sa penitentiary o doon sa correctional, ay muli na naman siyang ibabalik sa community upang makasama uli yung kanyang mga mahal sa buhay. Yes. Chief, medyo lilis lang ako ng konti, no? Bagamat meron pa tayong maraming tanong dito, gusto ko lang pong malaman sa inyo pong karanasan. Marami po ba kayong naranasan na violation on human rights ng isang police din, men in uniform? Gusto ko lang pong malaman ano po yung
sample ng problema ang na-encounter po ninyo. Siyempre, bilang isang pulis, marami ho kayong mga Opo. kabaro, tama ba? Opo. Kabaro ninyo ang nagkaroon ng problemang ganon. Opo. Ang isa pong problema kasi dyan, yung mga pagkakataon kasi pag nagkakandak ng police operation, Opo. minsan po nalalabag yung karapatang pantao ng ating mga kababayan na hinuhuli. Pero yung iba naman po na parang ang ginagawa na lang is nangaharas para labanan at saka pasinungalingan yung kanilang ginawang masama. So nagpa-file sila ng countercharge doon sa ating mga pulis bilang harassment. Ayun. Dahil ang mga pulis po kasi natin ay dumaan po ito sa matinding pagsasanay at pag-aaral. Bilang patunay. Yes, Okay. itinuturo po doon pa lang sa basic recruit course kung ano-ano yung karapatang pantao na dapat na sundin at dapat na igalang at dapat na ipatupad ng ating mga nasa field. Opo. Bawal na bawal po yung pananakit, yung Opo. pag-torture. Bawal din po na ipahiyain natin yung ating kapwa. Kailangan respetuhin natin yung kanilang dangal, yung kanilang karapatang pantao. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina may naikwento tungkol Opo, sa opo. fast food. Medyo Paul yun, di ba, Opo, sir? Kasi biruin mo, dahil lang sa additional na charge mo, isisigaw ka pa. Opo. Di ba? Opo. Yun. Well, anyway, medyo okay na naman kami. So, what I mean is, yung mga ganitong karanasan kasi, minsan kasi, nasasaktan ka rin di ba? Opo, syempre. Bagamat hindi natin gustong pag-usapan to kasi nga maliit na halaga lang naman yan, di ba? Pero kung pwede lang na kung may problema ka man sa iyong tahanan, huwag mo na baunin sa trabaho mo, Opo. di ba? Yon. Okay. Alam mo, Chief, meron pa akong isang tanong na napakalaga. Pantay na proteksyon ng batas, no? Ito po kailangan alamin din natin. Paano ho ba ito? So ito po yung equal protection of the laws. Okay. So tinitiyak ng Estado na pantay ang pagpapatupad ng batas sa lahat. Opo. Ibig sabihin, wala po tayong diskriminasyon. Ikaw man ay may pinag-aralan o walang pinag-aralan, sa mata ng batas, pantay lang kayo. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, sa mata ng batas, pantay pa rin kayo. Kung ano yung karapatan ng mahirap, yun din yung karapatan ng mayaman. Yan. Kung ano yung karapatan ng nakapag-aral, ng mga taong genius, sabihin natin napakatalino, napakagaling. Kahit walang pinag-aralan yung ibang tao, ganun din ang karapatan nila, pantay lang. So sa mata ng batas, pare-pareho lang tayo. Tao pa rin. Opo, kaya makikita po natin Human yung rights, okay. sa Supreme Court at sa mga korte, meron po doong nakatayo na estatwa, may dalang timbangan. Opo, nakapiring ang mata. Si Tamis Ayan. po yun. Goddess of Justice. Justice. Ibig sabihin, ang batas ay walang kinikilingan at siya ay nakapiring. Opo. So, kung ano yung ginawa nitong sa kabila, may karampatang parusa sa kabila na kasing bigat naman nung ginawa niyang masama. So, ibig sabihin, nung pantay-pantay tayo sa mata ng batas. Aba, ayos yun Tapos may hawak po siyang espada. Okay. Ang espada ay lumalarawan naman sa batas. Okay. Kailangan ng batas para magpatupad ng kapayapaan. Kapayapaan. Pagka nilabag mo yung batas, mayroong katapat na parusa at yun yung mangyayari sa'yo na pwede kang makulong at kapag katapos mong bayaran sa kulungan yung iyong nagawang kasalanan, lalabas ka uli sa kulungan para makihalubilo na uli sa iyong mga mahal sa buhay at sa lipunan. Opo. Pero Chief, minsan, kasi ako po'y madalas bumisita sa mga kulungan Opo. nung araw. Nung may mahaba-haba pa talaga yung oras ko, no? Pati dyan sa, sa maximum jail. Opo. Ako po'y... Maximum prison. Prison, yan. At syempre, naimbitahan tayo ng mga ilang kilalang mga opisyal din. Opo. At nagulat nga ako kasi sa dami-dami ng mga pwede namang imbitahan, ako yung napiling imbitahan. So, ginampanan naman natin yung ating tungkol. Doon nga pala sa mga jail, bawal pala may bit-bit na cellphone doon. Opo, bawal po. Bawal na bawal yun, syempre, di ba? Tsaka For po yung mga protection na rin. matatalim na bagay. Lahat ng matalim na bagay, Bawal hindi din po pwedeng magbigay bitbitin. bawal din po magbigay ng pera doon sa ating Bawal mga, din magbigay ng pera sa ating doon mga sa inmate. Sa ngayon po, okay. binabago na po natin yung tawag, hindi na po tinatawag na kulungan. Opo, ano na po? Custodial facility. Okay. That's Custodial good. facility na po. Maganda. Tapos yung ating pong mga kababayan na nakakulong, di na po natin tinatawag na preso o detainee. Opo. Ang tawag po sa kanila ngayon ay PUPC. Person Under Police Custody. Yung PUPC. PUPC. So, ang tawag na sa kanila, hindi na, preso. Hindi na po preso, hindi na po bilanggo. Ayan. Tinatanggal na po natin kasi may negative impact siya eh. Ay, dapat ipatanggal nyo na yung kanta, bilanggo.
Ako ay bilanggo. Ako ay PUPC. Ako ay PUPC. Ganyan, Yung mga bagoy na nakakulong natin. naman po sa mga provincial jail, sa mga city jail, Manila Opo. City Jail, ang tawag naman po sa kanila is PDL. Ayan. Mas Person okay naman. deprived of liberty. Pero Taong pinagkaitan ng kalayaan. ayun. Pero alam mo, Chip, no, hindi lahat ng nakakulong. Para Opo. sa akin, Opo. according dun sa observation ko, ay masasamang tao. Opo. Hindi lahat ng nakakulong ay totoong gumawa ng masama. Opo. Hindi lahat ng nakakulong ay totoong nakapatay. Kasi po, sa dami ng salbahing tao dito sa lupa, kadalasan yung iba na pagbintangan lang. Opo. Ito, masakit ho to. Pero, sana naman po, makikiusap tayo sa justice system natin. Well, nakikialam na ako Opo. na sana po ay bilisan lang nila yung pag ayos ng mga kaso ng bawat PUPC. Yan. Kasi po, bakit po natin nasasabi ito, guys, no? Ay, nananawagan na rin tayo dun sa mga bagong graduate o yung passer, no? Mga bagong abogado. Ito na yung pagkakataon ninyo, guys. Ipagtanggol natin, hindi ho lahat ng bilanggo ay wala nang karapatang mabuhay ba? Meron pa po. Dahil sa totoo lang, alam mo ba, sir, naranasan ko bumili ng mga ginagawa nila. Yung mga gawa nila, made Yung mga of ano po, bottle. handicraft. Handicraft, ang dami nilang. Ibig sabihin tong mga taong to, may isip pa sila. Marunong silang gumawa ng mga bagay na pwedeng pagkakitaan ng bansa, no? At hoping na kung alam naman po natin na magaang lang yung problema ng isang tao, is isolate na natin sila. Opo. Kasi pagsama-sama talaga yung bad, tsaka hindi naman masyadong bad, baka maging bad na talaga. Di ba? Opo. Well, yun ho yung pakiusap ko. Chip, paano makakarating yung aking panawagan? So, pwede po kayong magsagawa ng siguro seminar doon sa loob ng ating mga custodial facility Opo. para ma-educate yung ating mga person deprived of liberty. Opo. Okay. So, pwede tayong mag-conduct doon siguro ng mga seminar, mga workshop. Para Hindi ho ba delikado tayo doon? Ay, hindi po. Babantayan naman po kayo ng mga okay. ating mga doon. Pwede. BJMP Oo. officer, Bureau of Jail Management and Penology. Okay, opo. Sila po yung nangangasiwa para sa kalinisan, kaayusan, Opo. at saka seguridad po doon sa ating custodial facility. Okay, magandang idea yan, Opo, sir. doon sa Manila, meron po tayong Manila City Jail. Malapit po doon sa Isitan, Opo. doon sa Quiapo. Nandun po yung Maganda na ba yung lugar na yun? Kasi noong time na yun, medyo hindi pa humaayos. sa ngayon naman, maayos na po. Maayos Opo. na, Kung okay. ikukumpara sa dati, mas maganda na po siya ngayon. Okay. Opo. Maganda, no? Good opportunity for us, lalo na yung mga foundation dyan, kung may maitutulong po tayo sa mga PUPC, why not, di ba? Kasi, bukod tanging siguro, iba-iba tayo ng choice. Meron po kasing mga ibang advocacy support group, mga religious group, mga Opo, non-government organization. Nagkakandak po sila ng parang feeding program. Yes. Tapos, nagbibigay sila ng mga medical assistance doon sa Opo. ating mga PUPC. Yung iba naman, mga religious group, mga pastor, nagle-lecture sila about Bible, about scriptures. Para yung mga tao, mapag-isip-isip nila na ito palang problema ko kaya ako nakulong dito kasi matigas ang ulo ko. Maganda yun, Yung Chip, relasyon ko sa Diyos, pinababaya ako. Nakalimutan ko, Kaya iyan. dito ko dinagay ng Diyos para makilala ko siya. Yun. Sa totoo po, maraming mga tao ang napunta ng detention at dahil doon, nakilala nila ang Diyos. Nagkaroon sila ng relasyon Opo. sa ating Panginoong Kristo at sa ating Panginoong Diyos. Parang yun ang naging daan. Naging daan Naging para mas lalo silang malapit sa mapalapit, Panginoong Diyos. oo. Dahil kung hindi sila makukulong, patuloy silang gagawa ng masama, Masama. patuloy sila sa bisyo. Sa bagay. Marami pong taong nagbago na Sa bagay. naging pastor pa. Opo. Dati Maganda yun, dati silang mga nag-serve ng kanilang sentensya dahil nakagawa ng krimen, maaring nakapatay, Opo. ng kidnap, na-involved sa drugs. Pero nung nasa loob na sila, Okay. nung nakapakinig ng salita ng Diyos, nagbagong Opo. buhay naman. Yeah. Kaya paglabas nila ng kulungan, revive na sila. Okay. Parang hindi na sila yung dating tao, bago na sila. At nagtuturo na sila doon sa mga bata na eto ang naging buhay ko. Kaya wag mong gagawin kasi ganito ang mangyayari sa iyo. Okay, Chip, mag-bat ngayon. Ayan, nako, Chip, may nagpapatanong, paano daw ba tayo nagkakilala? Nako, matindi yung pagkakakilala natin. Kasi masyadong maraming tao
At yan po ay tinatawag nating million dollar march. Parang ganun no? Sabi nila, uy, Juby, yung ginawa ninyo, $1 million march. Yan. Anyway, Chip, pakiliwanag po. Paano tayo nagkakilala? January, last year. Last year. So, naka-duty po ako bilang team leader ng Human Rights Negotiating Team. Opo. Nakita ko po si ma'am na parang mayroong Hinahanap. Ano pong Nawawala. may tutulong ko sa inyo, ma'am. Ayun. Tapos sinabi niya sa akin kung ano yung kailangan niya. Tapos sinamahan ko po siya pumunta doon sa lugar na gusto niya puntahan. Opo. Kasi maraming tao, hindi siya makadaan. Maiipit siya. Oh. So, ako po yung nagbigay sa kanya ng guide at saka ng dadaanan para makarating siya ng maayos doon sa kanya gustong puntahan. Sir, inuulit ko po, maraming salamat po sa inyo. Welcome po. Hindi Trabaho po natin yung bilang pulis. Pero po, to tell you honestly, wag ho kayong magagalit, guys, lalo na yung mga men in uniform. Ang iba po sa kanila masusungit talaga. Ayun. Kasi alam nyo, ako po'y batang United Nation Police, dyan sa UN? Opo. Yan. Sa aming headquarters. Headquarters po ninyo, Okay. General Manila Headquarters Police District. nyo. Yeah. Headquarters. Tapos, ako po'y lagi rin dyan sa Arroyo High School kasi, dahil si Principal Dominador Swans, nakalimutan ko lang yung apelido. Kasi, yan, yung mga ganyan po. Hindi po araw. Basta yung mga naging naging principal, naging sports enthusiast, di ba? Okay. Napakarami ho nating doon kaibigan. Kaya tayo po hindi nangingiming lumapit sa mga pulis. But, nako guys hindi naman po masungit ang mga pulis kung tingnan lang. Kasi po yung iba... Pag kinausap mo naman, okay naman ngingiti diba? naman yan kasi siyempre minsan may inisip na problema. Yes po. Ngayon, pag kinausap nyo, ngingiti yan. Opo. Mga gagalang din, sasagot din po, opo, ano po kailangan nyo? Opo. Ano po may paglilingkod namin? Ayan. At saka madalas po experience ko, pagka pulis ka, may lalapit sa'yo, saan po yung papuntang Quiapo? Saan po yung papuntang Baclaran? Kami po yung tinatanong nila nung saan dadaan, saan sasakay. Sa inyo talaga lumalapit. Kasi po may tiwala sa amin yung ating mamamayan na pag kami ang pinagtanungan, hindi sila maliligaw. Tama po. Ituturo namin kung saan sila dapat sumakay, saan sila dapat dumaan para makarating sila ng maayos doon sa gusto nilang paroonan. Pero Chip, hindi lahat ng pulis approachable Nakakatakot nga talaga Sabihin niyo po sa amin kung sino yung pulis na yun, patatawag po natin. Ay, ganun. Tuturuan natin ang tamang decorum. Nako, hindi po. Hindi, ako naman, nung nung teenager pa ako. Opo. Pero ngayon, hindi na po. Okay na po. Professional na po ang mga pulis natin ngayon. Dahil po nung ginawa yung Republic Act 8551, lahat po ng aplikante na gusto maging pulis ay college graduate na po. Degree holder po. Ayun. Kahit anong kurso mo. Graduate ka ng BS Tourism, Pwede ka Nursing, magpulis? Psychology. Opo. Talaga? Nung pumasok ako sa police, psychology po ang tinapos ko. Opo. Nung ako'y nasa serbisyo na, ang rango ko po noon ay Police Officer 3, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-aral ng criminology. Ayun. Through ITIAP. Nung ako po'y makagraduate sa ITIAP, nag-take po ako ng board exam, pumasa. Then, pinurusid ko po sa masteral. So, nag-take ako ng 2 taon na masteral sa Universidad de Manila. Opo. At pag-graduate ko naman po, nagturo ako sa college Ayan. para lalo ako ma-develop sa Opo. pakikipag-communicate at saka pag-lecture. Okay, Chip, medyo kinapos ako ng oras. Grabe, ang sarap mong kausap, Chip. Pero bago ko makalimutan, binabati ko muna ang inyong mga kaagapay, no? Si Police Executive Master Sergeant ng si Maria Cristina Laluces. Ayan. And of course, ang ating Police Corporal, si Corporal Rachel Casquejo. Ayan. Okay, sila po yung Human Rights Angels natin. Sila Human Rights Angel. Opo, sila po yung katuwang ko sa opisina na gumagawa ng aking mga paperworks, mga Opo. aking Saan po ba ang compliances. opisina nyo, Chief? Sa second floor po ng Police Clearance Building, doon po sa Manila Police District Headquarters. Okay. Ano po ba ang proseso kapag meron kang kapangalan? Kasi minsan talaga hindi naiwasan yung kapangalan, pero hindi kayo magkapareho ng tirahan, hindi naman pareho ng birthday mo, hindi naman pareho ng magulang mo, di ba? Automatic dapat alam na rin ng pulis yun na hindi ikaw yun. So, anong dapat gawin? So, magpuproduce ka ng birth certificate o kaya ID mo sa school. Nandun yung iyong kapanganakan, birth date, tsaka yung middle name. Kasi pwedeng magkapangalan kayo sa first name tsaka sa last name. Pero middle name, imposibleng mangyari na pareho pa rin. Pati yung birthday din, imposibleng pareho pa rin. Ayun. So, doon po nagkakatalo yung mga detalye.
Alam mo, Chip, nangyari sa akin, bumagsak sa eroplano kapangalan ko. Kasabay ko. Pero singer pa siya, pero ang ano lang, pagkakaiba lang namin, maliit siya, malaki ako. So, yung height namin na magkaiba. Ngayon, na-shock yung mga nakakakilala sa akin. Akala nila kayo po yung... Ay, talagang nagtatawag sila sa nanay ko, sa mag-anak ko. Hoy, anong nangyari? Ganun. Anong nangyari? Siyempre, naalarma sila dahil ako hindi pa nakaka-uwi that time. Siguro, mga after a month pa, na notice nila yung mga ganong balita 1 month before na umuwi ako ng Pilipinas. So, doon ka lang nalaman. At dahil po dyan, ay pumunta ako ng Philippine Immigration. Nagsabi ako na hindi po ako yung ganon-ganon. Nakakaawa naman ho yun ang mga nag-aalala sa akin. Siyempre po. Yung mga mahal natin sa buhay. Opo. At alam niyo naman, marami akong fans. Joke lang. Marami akong kaibigan na nagmamahal sa akin. Pensya na kayo. At yan po ay dapat talagang i-correct natin kung sakaling hindi po tayo yung gano'n, yung identity natin. Kasi isipin nyo, pinatay na tayo isang beses. May pangalawa, may pangatlo pa yan. Kasi nga, kapangalan. Okay, Chip, siguro kayo, it's about time na magbigay po kayo ng inyong parting words. At sa susunod, ituloy natin kasi marami pang question na hindi ko na-ano sa inyo. Baka pwede ho kayo uli next week. Malay natin, magkakaroon tayo ng chance. Tingnan ho natin yung schedule natin, ha? Okay, so, sige pwede po po natin pag-usapan sa susunod yung aming ginagawang mga police operation. Meron po kaming tinatawag na Revised Philippine National Police Operational Procedure. Ito po yung ipakita niyo po. Kapag nagkakandak po kami ng police operation, nakalagay po dito kung ano yung mga procedure na dapat namin gawin para hindi namin malabag yung karapatang pantao ng ating mga Para kababayan. kanino po yan? Para amin po, sa mga opilis lang? Okay. So pagka nakita nyo na na-violate yung inyong karapatan, pwede po kayong mag-hain ng reklamo doon sa police, doon sa aming Internal Affairs Office. Okay. So kami po, mayroon din kaming desk sa aming mga police station, tawag namin, Human Rights Desk. Pwede rin po kayong mag-hain doon ng reklamo o complain laban doon sa police na sa tingin ninyo umabuso sa inyong karapatan. Okay. At didinggin po namin yan. Kami po ay magiging patas sa gagawin namin pag-iimbestiga. Maraming salamat, sir. Welcome po. Okay. Nagpapasalamat po tayo sa ating kaagapay na narito talaga para ho sa ating lahat, no? Antabayanan ho natin ang ating mga kaagapay na yan. At syempre, bago natin ipakilala yung susunod na programa, gusto ko lang po rin batiin si Captain Rolando Durana and Company at saka si Josephine Salvador and Company and Veronica Estrada Lim and Company. Nako, hindi ko kayo pwedeng kalimutan, Caminda Borja. Okay, at sa oras na ito ay antabayanan ang Senyor Balita. Walang iba kundi ang nag-iisa. Wala ang pwedeng kakopya niyan. Nag-iisa lang ho yan. Yan po si Senyor Ray Pacheco. Ang ating oras po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, si Attorney Ferdy Topacio. Sige po. Singit. Sige. Binabati ko po yung aking mahal na ina, si Cristina Saigo, yung aking mahal na asawa, Marisa Saigo, yung aking panganay na anak, si Patrolman Alberto Saigo III. Pulis na po siya, nakasign po sa Tondo. Yung aking pong bunso, si Angelo Cornelio Saigo. Yung ating pong ministro na nasa ibang bansa, si kapatid na Allen Santiago, lokal po ng Fairfield, distrito ng Northeast California. Yung aking pong mga kabatch sa Pilaes, batch 1985. Yung aking mga kabatch sa High School Iris, batch 1989. Yung aking pong mga kabatch sa New Era, 1998. Yung amin pong pastor sa lokal po ng Jitwason, distrito ng Manila, ka Julius Torres Almares. Ang aking pong mga kamag-anak, Saigo Clan, Saigo Family. Yung amin pong district director na napakasipag, si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad. At ang amin pong regional director ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Anthony A. Aberin. At ang amin pong chief ng Human Rights Affairs Office sa Camp Crame, si Police Colonel Roman A. C. Arugay. At yung aking pong mga kapatid sa Eagles Club, si Kuya Alex Ocampo, si Ate Badet Salen, at si Kuya RG Galura. Okay. Binabati ko rin po, huli na po, yung ministro naming isa pa, si kapatid na Jess Felipe, at yung aking kaibigan, napakagwapong direktor na si Mike Magat. Ayan! Maraming salamat, Sir Jun Saigo. At syempre ako po si Juvie de Guzman, nagsasabing, antabayanan nyo ang gwapong si Ray Pacheco. Ang oras, alas 12 ng tanghali. Bye! Yes, yo!